A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 40 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay January 9, 2026. At yung pag-uusapan naman natin ngayong araw ay the consequence of the fall of Adam and Eve. And for today's devotion, ito po ay pinamagatan nating the result of the fall. Now, by concept by Pastor Russell, God created Adam and Eve to trust Him and live under His loving rule. He gave them everything they needed and one clear command to obey. But instead of listening to God, Adam and Eve chose to listen to the serpent. They disobeyed God on purpose. This choice is called the fall. Sin entered the world and with came fear, shame, pain, and death. This moment explains why all people are now born sinners. Adam stood as the representative of humanity, and his rebellion affected everyone. The fall shows us how serious sin is and why we deeply need God's grace and a Savior. Now for our Bible reading, makikita po natin ito sa Genesis 3 verse 8 to 9. Ito po yung pagkatapos kumain nila Eva at Adan doon sa yung prutas ng tree of knowledge. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he walking in the garden in the cool of the day. Cool of the day, ito po yung may appointment ang tao doon sa Diyos. And they hide from the Lord God among the trees of the garden. So nung narinig nila na papalapit ang Diyos, nagtago sila doon sa mga puno sa garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" So, hinanap sila ng Diyos. And also, yung Diyos, yung unang humahanap talaga sa atin bago pa natin siya hanapin. And now, dako naman tayo sa ating mga katuruan na ano ba yung naging resulta nung pagka-fall natin doon sa sin. The fall destroy our relationship with God, our King. Ayun po yung una. So bago pa magkasala ang ating unang mga magulang, they can communicate with God face to face. Kasama nila sa isang lugar ang Diyos. But when they disobey God and follow the voices of Satan, dito na nag-umpisa masira at yung privilege, kumbaga, makasama ang Diyos. At yung peace and everything na binibigay niya ay nagkaroon na rin ng distance. So, mahirap na, kailangan natin paghirapan na magkaroon ng access. Si Adam and Eve, sila yung pinagmulan ng bawat bayan or yung all nation. Bagamat wala sila sa lugar ng Diyos, Satan rule over those nation. Kaya nga nung sa Old Testament, makikita natin na yung mga tao ay sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan kung ano yung udyukin ng kaaway sa kanila. Lahat sila ay sumailalim sa authority ni Satan. At yung pangalawa, the fall destroy our relationship with our fellow human beings. So, nasira na yung relationship natin with God and as well doon sa kapwa natin tao. Katulad nga doon sa Biblia, right after ma-fall into sin nung mag-asawa, nagkaroon agad ng hidwaan, nagkaroon ng sisihan. At gayon din ang ginawa ng kanilang naging anak, si Cain at Abel. Nagkaroon ng imbutan, inggit hanggang sa umabot ng patayan. Ayun nga yung sa Genesis 4 verse 8, doon natin makikita yon. Ito po yun, verse 8, isang araw sinabi ni Cain kay Abel, "Halika, pumunta tayo sa bukid." Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Dahil nga naiinggit to na parang mas pabor ang Diyos kay Abel. Dahil nga si Abel nagbibigay siya generously. Samantalang si Cain ay kung ano lang yung kalahati ng kanyang nakukuha doon sa pinamana nga sa kanya. And because of the fall, this leads to war, abuses, corruption, suffering, hatred, and brokenness among humans. At pangatlo, the fall destroy our relationship with nature and the environment. Yung environment, kailangan natin maghirap pag sumikapan dahil ito'y kasama sa kinurse ni God, yung nasumpa niya. At
Sabi nga doon sa Genesis 3 verse 17 to 19, "Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life." Kumbaga, maghihirap ka, kailangan mong paghirapan para makasurvive ka. It will produce thorns and teeth for you, and you will eat the plants of the field. And pangalawa, yung nature ng tao, nagkaroon ng pagbabago katulad yan sa mga babae, yung panganganak. At sa nagkaroon ng tao ng death, pagkamatay at pagkabulok. Sabi nga doon sa verse 19, "By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for thus you are, and to you thus you will return." And this fall leads to chaos. Yung pagkakasala ng tao ay nag-lead yun ng kaguluhan, ng calamities, ng mga sakit, mga disease, death, and decay. At sabi nga sa Romans 5 verse 12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Dahil nga si Adan o si Adan yung representative ng humanity. So, yung pagkakamali niya ay madadamay tayo. At paano ba natin ito maisa sa buhay, itong mga natalakay natin ngayon? Number one, understand the gospel, Christ or gospel is God's only solution. The gospel is very comprehensive. Hindi lang yun yung sharean mo ng gospel yung tao para mapunta sa langit. Well, totoo naman, kailangan din nilang masharean ng gospel. But the gospel centered about Jesus Christ and why Jesus Christ came. Kaya mahalaga na malaman nila kung tungkol saan yung gospel at para saan yun. Anong meron doon at ano yung patungkol kay Jesus na nakakapagligtas sa atin. And Jesus is the ultimate solution of the brokenness of this world. Hindi siya yung band-aid lang, kundi siya yung mismo yung nagre-restore on what were lost to us, kung ano yung nawala sa atin nung tayo ay nagkasala. At pangalawa, understand that you have a holy calling to serve God. And yung calling to serve God, hindi ito limited lang sa loob ng simbahan. Hindi lang ito yung pagpapare, pagpapastor o madre. Even in your home, God's make a calling to you as well sa workplace, school, and anywhere. Through you, God is making His way para maabot at makita ang iba pa. Again, si Jesus ay si Father God, una na tayo niyang hinahanap bago pa natin siya hanapin. Halimbawa nito ay sa mga bahay natin. Even sa paglilinis ng bahay, God made His calling. Para yung ibang tao sa bahay nyo, katulad ng nanay, tatay, yung mga kapatid, or sino mang kamag-anak na nasa ating mga tahanan, ay makapagpahinga. O hindi kaya may unexpected na bisita na feel na pag pumasok sila sa bahay natin at malinis ay mafe-feel nilang welcome sila. At ganun din si God. And so God would feel welcome as well. Kasi nga, gagawin natin yun hindi para sa ating mga kapakinabangan, kundi para sa Diyos. At pangalawa naman, kung sa workplace or sa work mo, lalo na kung ikaw yung owner ng negosyo, is God is calling you na yung mga katrabahador mo, hindi lang sila basta employee mo, tagagawa ng kung ano man yung negosyo mo, kundi sila yung assignment mo, yung task mo kay Lord with God na ma-disciple o makaparinig sila ng gospel. Every day, you make time na magpuri kayo sa Diyos, sama-sama. Magkaroon kayo ng daily bread o kahit na pag-worship every morning. Malaking impact na rin yun para mas mapalapit sila sa Diyos. At hindi mo sila makikita unless ibigay sila ni Lord sa iyo. So, you have a purpose to them. And pangatlo, understand that Christ, the Prince of Peace, restore all our relationship. What we have lost will restore through Jesus Christ alone, and not because of our performances, but because of His faithfulness to us. At ayun lamang po for our reflection. Nice kung mag-iwan natin pag ninilay-nilayan. Why it is important to know that what sin destroy, Christ restore.
At bago po tayo magtapos ay tayo muna ay magkaroon ng panalangin. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli naming narinig ang inyong mga salita, Panginoon. At kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kaligtasang ibinigay niyo sa amin through Jesus Christ, Panginoon. And we declare that through the Holy Spirit, through the gospel, Lord God, ay makikilala pa namin si Jesus Christ at bakit siya naparito sa mundo, Panginoon. Hindi lang para dalhin ang mga tao sa langit, kundi dalhin ang kung ano ang meron sa langit ay mararasan dito sa lupa, Panginoon. And we prayed, Panginoon, na gamitin niyo kami, Panginoon, na mas marami pang tao ang inyong maabot, Panginoon, through us, Panginoon. At Panginoon, we pray that bigyan niyo kami ng kalakasan, Panginoon, sa bawat gawain na inyong pinapagawa sa amin, Panginoon, at reveal us our true purpose, Lord God, true identity, true original design, Lord God, na binigay niyo sa amin, Panginoon. At Panginoon, na yun lamang po, tulungan niyo kami, kayo na ang magliwanag sa aming mga daan, Panginoon, at kayo nawa ang laging madakila ng mga bawat tao sa aming mga ginagawa. Kaya naman po, in Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. Ayun lamang po. I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.